So, good morning mga ka-rider. Mr. J nga po pala ulit. So, welcome to my vlog. So, happy Friday morning sa ating lahat, no? So, sobrang pagmamadali ko, nalimutan ko na mag-gloves. Well, bibili lang naman ako ng tinapay and then mag-withdraw. Yun lang naman yung gagawin ko ngayong araw na to. Then, naisipan ko lang din na mag-vlog, no? So, naisipan ko lang na i-discuss or i-share sa inyo yung ginagamit kong camera. So, baka meron sa inyo na gustong mag-motovlog or mag-vlog. So, ayun. Itong camera po na ginagamit ko ay pinantapat to sa GoPro Hero 7. Okay? And, ayun. Kahit pa paano, nanalo naman. So, may nakakabangga or may nakakatapat si GoPro 7 lang ha. So, hindi ko na isasama yung 8 at saka 9 kasi iba na yon. Grabehan na yung ganda ng specs ng camera na yun. Parang ang dulas ng gulong ko. Hindi ko pa salit napapalinis. Wala akong tar black. Yun nga mga rider, no. So ang ginagamit ko po na action camera ngayon ay DJI Osmo action camera, no. So ito po ay 4K action camera, no. So hindi ako magaling mag-review ng camera, no. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginagamit kong settings pagdating dito sa action camera ko pag nagba-vlog ako. And hindi ko na isa-isa yun, no. So bibigyan ko na lang kayo ng mga information. Mga rider, pagdating naman kasi sa quality ng isang video, kahit 1080p lang yung gamitin mo settings and then lagyan mo lang ng stabilization, ayos na yun mga rider. Kasi ang magdadala pa rin naman sa'yo dyan ay yung pag-e-edit mo, kung paano ka mag-edit ng video. Kasi ako, pag nakasaya ako dito sa motor, ang settings lang talaga na ginagamit ko ay 1080p. Hey, what happened? Ayoko. Naka-stop eh. Uliligo. So mabalik tayo mga rider, no. 1080p yung napaka-importanteng makuha mo sa isang action camera, no. Lalo na yung stabilization. Kasi alam mo naman, pag may mga kahit konting lubak lang, kung napanood nyo yung mga nauna kong video, ang gamit ko po nun ay Xiaomi action camera. Bali, ang kompletong pangalan niya, Mi action camera. So, iritang-irita ako pagka nalulubak ako kasi konting lubak lang, alam mo yun, sobrang alog na sa, sa video. So, ang hirap mag-cut, puro cut. Kaya dito ako nauwi sa DJI Osmo camera. Pero bago ako naman bilhin to, pinag-isipan ko kung GoPro Hero 7 ba yung kukunin ko o DJI. Hindi kasi sila nagkakalayo ng ng presyo eh. So, mag-withdraw lang ako dito mga rider and then babalikan ko ulit kayo, ha. Kasi bibili akong tinapay eh. Gutom na si Commander eh. Withdraw lang. BRB. So yeah, I'm done. Pag-withdraw na ako. So mga rider, ayun, no, mabalik tayo. So stabilization kasi, kaya ako napili itong camera na to. Grabe naman talaga sa stabilization. So kahit magtatakbo ka dito, wala talaga siyang alog. So doon niya natalo yung GoPro Hero 7. Pero syempre pagdating sa lawak na makukuha, GoPro pa din. Doon naman tayo nalamangan. Doon naman nalamangan yung Osmo action camera natin pagdating dun sa super wide. So hindi ko alam kung anong tawag sa nila dun, pero sobrang lawak naman kasi talaga. Napakasulit. So wali mo, pag naging okay itong pagbablog, makabili tayo ng GoPro Hero 9. Yes, diba? Ayun, since nasabi ko na ako anong camera yung gamit ko, so i-share ko na lang din sa inyo kung ano yung settings na ginagamit ko dito. So, pagka nakasakay po ako sa motor, ang settings lang na gamit ko ay 1080p
And then stabilization on. And then yun lang, actually ayun lang. So 1080p stabilization on, and then naka-auto naman yun sa contrast niya. Yun ay pag nakasakay ako sa motor kasi kailangan ko ng stabilization, lalo na pag yung sa mga lubak na sinasabi ko sa inyo. And then inaayos ko na lang yung linaw niya. Ayusin ko na lang yun pag nag-edit na ako. Katulad na nandun kami sa may Puerto Galera, ang gamit kong settings papunta doon 1080p lang. And pag hindi ako nakasakay sa motor, ang gamit kong settings ay 2K, 2.7K. Yun ang gamit kong settings. Yun, Pande Manila. Ate, meron kayo nung coconut, ano ba yun? Ayun. Coconut jam. Ito. May pandesal lang kayo. 10 pieces nga ng pandesal. Ba? Yung small lang. So, ayan mga ka-rider. Yan, yung gamit kong camera. Diba? Ayos. Thank you. Tapos isa pa pala mga ka-rider, no? So ayun, nakabila na pala ako ng tinapay, so uwi na ako. So isa pa pala na nagustuhan ko dito, yung harapan po ng camera na ito may screen na. So kahit alam mo, makikita mo yung itsura mo. Pag nag-video ka pa harap, makikita mo yung itsura mo. So para siyang GoPro Hero 9. Kung nakakita nyo yung sa GoPro Hero 9, diba? May screen na siya sa harapan. So ayun, na yun din yung isang kagandahan na wala sa GoPro Hero 7 na meron dito. Kaya ito yung binili ko nung nilabas yung DJI Osmo camera. Ang kasabayan nito 7 at 8. Doon sa mga camera na yon, both of them wala pang screen sa harapan yun eh. Meron, diba? Pero alam ko hindi mo makikita yung sarili mo sa harapan. Ewan nga, hindi ako user ng ng GoPro. Dahil nga nasabi ko, pangalawang action camera ko pa lang to. Una may action cam, and then itong DJI Osmo camera. And then another tip pala mga rider, no? So may bibigay akong sa inyong tip na pwede makatulong sa inyo. Kasi tulad nga nasabi ko, diba? Sa shop, ang presyo nito ay nagkakahalaga siya ng 14,000 pesos. Pero ang masasuggest ko ay bumili kayo online. Okay, sa Facebook. Basta yung hindi ko na maalala kasi yung binilang ko eh. Seller siya ng Osmo. Nakuha ko lang to mga ka-rider ng 11,000. Okay, so di ba ang laking bawas, 3,000 din yun. Bibili mo ng 14,000, di ba? Eh kung sa online naman, same lang naman sila. Ang maganda pa dito, may freebies pa. Yun, yung pinaka-the best na maano ko sa inyo, mabibigay kong tip. Kasi diba 3,000 din yung maliles mo kaysa bumili ka ng camera sa shop na worth 14,000. Camera lang, isang battery na walang kasamang kahit ano. Alam ko, yun lang mabibigay. And then yung box, sanin mo naman yung box. Charger. Alam ko, ang ibibigay ng charger sa'yo, cord lang. Diba? Lugi. Then, ano pa ba? Wala na akong masishare dito. Diba? May wind noise reduction, malinaw yung salita, maganda yung video, 4K action camera, mahusay yung stabilization. Ano pa bang hanapin nyo? Mga ka-rider, kung ako naman kasi yung tatanungin, sariling opinion ko to, no? Ako kasi hindi ko kailangan ng 4K resolution, no? Kung for example ito, nagmumotor ako tapos 4K resolution yung gagamitin ko. Hindi na, sir. 1080p resolution lang yung gagamitin ko dyan. So yung filter ko na dun sa pag-e-edit yung magdadala dyan. Hindi yung camera mismo. Yung camera, kukuha lang yun ng malinaw na shot. Ang kagandahan dito, kung napapansin sa GoPro, isa pang kagandahan mga rider, yung pagdating sa microphone. Okay? Diba yung kung napapansin yung adapter ba ang tawag doon ng microphone ng GoPro? Diba ang laki nun mga ka-rider? Ang laki nun, and then pag-iisipan mo pa kung paano mo siya iaayos sa helmet mo. So dito mga ka-rider, ito papakita ko sa inyo. Yan yung Sinova. Orderin mo lang yan sa Shopee. Sinova. Pwede ka
ano lang siya, parang adapter lang talaga siya mga rider, na napakaliit. Doon may sasalpak yung microphone mo, and then that's it. Ikakabit mo lang yan dun sa, dito sa camera, sa action cam. To, kabit mo lang sa gilid. Pagkakabit mo sa gilid, okay na yun, larga ka na. Tapos hindi siya ganun kalaki, hindi siya kumakain ng space, nakasaksak lang talaga siya sa gilid. And hindi siya nalalaglag mga ka-rider. Fit po siya, sakto. So wala ka rin magiging problema. Kung ang iniisip mo baka malaglag siya, hindi po. So ito, sana mapanood mo to, and then sana ayun, maingganyo kang bumili na ito. For beginners, di ba? Sulit. Tapos ang maganda pa dito, waterproof pa to. So, diba? Perfect action camera to mga tol. So, kahit bumagyo, mulan, nakakabit yan sa harapan ng helmet mo. Kahit mabasa yan, hindi yan masisira. Nilublub ko nga sa dagat hindi ito nasira. Diba? Ganon katindi tong camera na to. So, ayun. Nabigay ko naman sa inyo lahat ng information. Basta lagi nyo lang tatandaan mga rider. Ang mahalaga lang ay makuha nyo yung 1080p na resolution, and then stabilization, okay na yun. Lumarga na, pwede na yun. Ang poproblemahin mo na lang dun sunod, mic, adapter, dali lang naman yun. Order ka lang, and then within a week makukuha mo din yun. Ano ba, wala na, yun lang. Problemahin mo na lang kung paano ka magsasalita, yun na yun mga sir. So, kung bago lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Just click the subscribe button, click na rin yung notification bell para lagi kang updated pagka may bago akong upload. So, ulit-ulit kong sasabihin sa inyo lahat, ingat mga ka-riders. Bye-bye!